Pero we praise the Lord na kahit ganun yung panahon, nakakatuksong manatili sa higaan, lalo pa yung mga pagod dyan, Lunes hanggang Biyernes kumakayod, hindi natin maiwasan ang ating katawan ay napapagod. Pero purihin ng Panginoon na napagtagumpayan natin yung panawagan ng higaan. Amen? Medyo ako, pinagbigyan ko ng 5 minuto eh. Nag-alarm yung relo ko ng alas 6. Supposed to be, maliligo na ako noon. Pero dinagdagan ko ng 5 minutes. Sabi ko, 5 minutes pa. Kasi nung pagka-dilat ko, parang umiikot yung paningin ko. Pray agad ako na sabi ko, Lord, wag naman sana akong sumpungin ng vertigo. Kasi mahirap kalaban ng vertigo. Kahit inuman mo ng gamot, hindi agad nawawala yung vertigo eh. Actually, pag may vertigo ka, bawal ka mag-drive. Anyway, I'm supposed to be preaching a continuation dun sa previous na pag-aaral natin. At meron ng kasunod dapat yon bago tayo tutulak dun sa matagal ko nang pinangako na topic about apostasy. Ba't kailangan pag-aralin yung apostasy? Kasi in the last days, may sinabi ron sabi ni Paul kay Timothy, many shall depart from the faith. So, maraming haka-haka dyan kasi pwede bang mag-apostatize ang isang Kristiyano? Kung sasagutin ko ng maigi yun, kung tunay kang Kristiyano, hindi ka mag-apostatize. Bakit ganon? They shall depart from the faith. So, nasa faith sila. Ang paliwanag doon, yun yung akala nila. Because those who will depart from the faith are people who are not really in the faith. But why will they depart from the faith? Because they thought they are in the faith. So, mapapatunayan nila yung kanilang tunay na kulay pagka lumabas na sila. At maraming ganyan na nagpo-profess na Christian, mananampalataya, pero sooner or later, mahahatak ng ibang doktrina na wala sa Biblia. Kaya isang example niyan sa stage, yung mga simbahan, yung mga pastor na naniniwala na sa same-sex marriage, naniniwala na sa kung ano-anong mga paniniwala na wala sa Biblia. So, yun yung isang example. Pero it is more of an individual condition. Kaya bago natin tignan yung pangkalahatan, susuriin natin yung pang-personal na dahilan. At ang isang malinaw na dahilan kung bakit may mga tao na nasa pananampalataya na, sabi ko nga, nasa kasirola na tumalong pa sa kalan. Nasa kama na, tumalong pa sa sahig. Anong ibig ko sabihin doon? Ang ibig ko sabihin doon, kung nasa katotohanan ka na, wala ka nang ibang mahahanap pa. Kasi hindi mo mahahanapan ng mali ang katotohanan. Kasi kung ang katotohanan, mamamali pa, ano pa katotohanan? Tama? So, yun yung natin na pinag-uusapan natin na maging ang iglesia, ang simbahan ay hindi na i-spare sa mga yung tinatawag na
intriga. Kaya sa tayo, yung ating motto, we preach nothing but the Bible, nothing more, and nothing else. Wala nang iba. Kung wala sa Biblia, wala tayong pag-uusapan. Wala kang kailangang idagdag, wala kang kailangang ibawas. So ngayong umaga, medyo magandang umaga, Pedi. Kinagagalak ka naming makita, makasama, at purihin ng Panginoon. Nandito ka. Uulitin ko, kinagagalak ka namin makasama, ha? So we welcome you. We hope you will enjoy your stay. Kasi ngayong umaga, medyo may hahawiin akong when I say hahawiin, kumbaga sa buhok na magulo, hindi mo man kailangan suklayin, medyo papantayin mo kung may nakatinghas. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Ilalagay natin sa ayos. Yung itsura. Kasi minsan, yung pagiging Kristiyano, parang i-stereotype natin eh. Na ganito dapat yung itsura. Kailangan ganito hawi. Hindi ko naman sinasabing pagagandahin natin. Kasi ang katotohanan, hindi mo na pwedeng pagandahin eh. Uulitin ko, ang katotohanan ay maganda na. Kaya nga wala ka nang hahanapin pa eh. Tama? Hindi mo na ito pwedeng pagandahin pa kasi kung may igaganda pa yung katotohanan, gaganda yan kasi nadadagdagan yung iyong kaalaman na dati mong hindi pa alam. Na habang natututunan mo yung mga hindi mo pa alam, medyo at hindi lang gumaganda yung ating kaisipan, kundi maging yung taong natututo at ipinamumuhay yung katotohanan ng kanyang natututunan, gumaganda. Hello? Yung sinabi ni Kristong, you shall know the truth and the truth shall set you free. Yung kalayaan doon, yun yung kagandahan ng buhay Kristiyano. Malaya tayo sa ano pa mang bagay, sa pagkakaalipin, malaya tayo sa magulong buhay, malaya tayo sa magulong paniniwala, kasi nung hindi pa natin nasusumpungan ang katotohanan, ang dami nating tanong na walang kasagutan. Tama? Aminin naman natin, nung naging Kristiyano tayo, marami tayong natutunan na habang nadadagdagan yung ating kaalaman, lalo tayong namamangha doon sa ganda ng katotohanan. Tama? At yun yung nagbubunsod sa atin, bakit gusto pa nating matuto. Kaya yung mga nagtatanong, ba't kayo punta ng punta dyan? Lalo na nung wala pa tayo aircon, init-init dyan eh. Nagtsatsaga kayo. Pero yun yung isang pagnanasa ng isang nakatikim ng katotohanan na sa ating panlasa, ang sarap pala. Tama? Ngayon, kung medyo napapaitan ka sa mga naririnig mo minsan, kasama yun kasi ando doon yung sustansya. Di ba? Kasama yun kasi yun yung magpapalakas sa atin, yun yung magpapaganda sa dugo natin, yun yung magpapaganda sa kalusugan natin. Kaya hindi lahat ng masarap, kailangan masarap ang lasa. Hindi. May mga pagkain na hindi masarap ang panlasa, pero dapat nating kainin. Yun yung katotohanan. You shall know the truth and the truth. Ay, inunahan ko na sa outline. Maya-maya ko pa dapat sasabihin nyo. Pero ba't ko sinabi yun? Kasi hindi kailanman ka ililigaw ng katotohanan. So 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 6. Actually, ito yung isang example ng maganda na gumaganda pa.
Kasi ang buhay Kristiyano, sabi ko sa inyo, marami tayong hahawiin na tinghas eh. Kasi may kontrobersya ngayon sa paniniwala ng by grace through faith. Yung paniniwala na dahil sa biyaya tayo, kahit ano pa yung buhay mo, ligtas ka. Kasi hindi naman tayo naligtas sa pagsunod eh. Totoo naman yun. Wala namang tinuturo sa Biblia na para maligtas ka, kailangan mong sumunod. Mali na agad yun. Hindi tayo naliligtas sa pagsunod. Kasi sa biyaya tayo naliligtas. Amen? Kailangan muna tayong maligtas sa biyaya para masabi natin talaga ligtas tayo. Pero, ito yung paghawi doon sa tinghas. Hindi ka pwede maligtas, hindi ka sumusunod. Okay ba yan? Pagkatapos na maligtas ka, isang patunay na naranasan mo yung biyaya, magbabago ka. Okay? Medyo natanggal natin. Hindi mo na kailangan ng Brill cream para pumantay yung ha? So, ngayong umaga, bibigyan pansin natin yung talatang 6 ng 2 Korinto. Talatang 6. Kasi, ang tanong na, as a Christian, kailangan ba tayong sumunod? Yung talata, oh. As a Christian, kailangan bang sundin natin ang kautusan? Ulitin ko, hindi ka naligtas sa pamamagitan ng pagsunod. Walang naligtas sa pamamagitan ng pagsunod. Kasi kung sa pagsunod ang kaligtasan, walang maliligtas. Why? Kasi walang makakasunod. Tama ba yun? Sabi ni Santiago, kung susundin mo yung kautusan at matisod ka sa isa, nagkasala ka na sa lahat. Kaya hindi pwedeng maging pamantayan ng kaligtasan ang pagsunod sa kautusan. Why? Kasi wala makakasunod. Pero, naligtas ba tayo sa biyaya? Oo naman. Paano tayo naligtas? Sa pananampalataya. Tama yun. Once na sumampalataya ka, ikaw ay maliligtas. Pero hindi natatapos dun. Bakit? Of course, ligtas ka na, pero pagkatapos na ikaw ay maligtas, may kasunod na kabanata sa pagiging ligtas. Sa pagiging. Hindi para maging. Ang isang taong naligtas at naranasan ng biyaya, makakatikim siya ng ganda ng biyaya. Ano yung ganda ng biyaya? Obedience. Obedience is a result of grace. So yan, gumagamit na ako ng suklay para maging pantay talaga yung tinghas. Okay? May sinasabi dyan sa, and having in readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled. Mapagigantihan ang lahat ng pagsalangsang, disobedience, pagsuway, hindi pagsunod, nagagantihan yan sa pamamagitan ng pagsunod. Ang tawag ko dyan, bawi. Kung nagka-atraso ka, para mabawi mo yung atraso mo, ano gagawin mo? Yan yun.
Kaya tayong mga naligtas, natikman natin yung pagliligtas ng Diyos, yung pagsunod natin sa Diyos, yun yung bawi. Huwag kang manatili doon sa buhay ng pagsalangsang. Yun yung sinasabi. Hello? Kaya yung nagsasabi Christian siya, tapos hanggang ngayon naglulublob sa kasalanan, kapatid sa kapinatawad. Why? Kasi ang buhay Kristiyano, buhay ng pagbawi. Kaya nga masasabi natin, yung pagsunod natin sa Diyos, bilang utang na loob. Pero mo, hindi ako karapat-dapat iligtas. Iniligtas niya ako. Sa dinami-dami ng kasalanan ko, pinatawad niya ako. Tapos mananatili ka sa kasalanan. Hello? When your obedience is fulfilled. At habang tinatapos ko ito, nung binubulay-bulay ko siya, kasi so sobrang ganda. Naalala niyo yung warfare natin? Hindi ang Diablo ang kalaban natin. Sino ang kalaban natin? At pinaliwanag simula sa verse 4, verse 5, verse 6. Yung mga dapat nating gawin para mapagtagumpayan natin sarili natin. Kasi, alam niyo, pinakamatinding kaaway, hindi naman ng Diablo eh. Bagamat siya yung mortal na kaaway ng Kristiyano. Sino ang pinakamatindi nating kaaway? Turo mo yung sarili mo. Tumingin ka sa salamin at pagmasan mo sarili mo. At sabihin mo sa kanya, ikaw ang salarin. Kasi pang gawin natin sa sarili natin yun, wala tayong gagawin para magbago. Wala kang gagawin kundi pagtakpan yan. Wala kang gagawin kundi kampihan yan. Kaya hindi ka nga mapagsabihan eh. Bakit? Ang gagalit ka. Tama? At yun yung dahilan kung bakit may mga preaching, pag napakinggan natin, galit ka. Bakit? Kasi ayaw mo mapagsabihan ka. Pero tingnan nyo, when your obedience is fulfilled. Sa King James, having in a readiness to revenge all disobedience. When your obedience is fulfilled. Sa New Living Translation, and after you have become fully obedient. Take note of the word, fully obedient. So it is not enough that we are obedient. We need to be fully obedient. Sumusunod ka na rin lang, sumunod ka na ng maayos. Tama? Hello? Nagsipag ka na rin lang, usahin mo na yung sipag. Di ba? Pinaglinis ka na ba? O, maglinis ka, ha? O. Nagwalis ka. Yung pagwawalis mo, pagdating ng nanay mo, ang daming mga alikabok sa pasimano. Sabi ko, maglinis kayo. Opo, nagwalis na ako eh. O, hindi ka naglinis na maayos. Yun yung New Living Translation. After you have become fully obedient, we will punish everyone. Ano to? Who remain disobedient. So, yung pagiging masunurin, may pupuntahan. Kasi yung pananatili sa pagpapasaway, may hangganan. Naalala niyo yung Sunday school, yung end. They will come to an end. Nagpapasasaman sila, they will come to the end. Bakit? Kasi hindi araw-araw piyesta. The Passion Translation, ang ganda nito, the Passion Translation. Since we are armed with such dynamic weaponry, we stand ready to punish any trace of rebellion as soon as you choose complete obedience.
Hindi pala. Hindi mo nakuha to, Ina, no? Nakuha mo ba to? Yung tatlong translation. Anyway, yung Passion Translation, bagamat I do not subscribe to this, pero kasi yung ibang translation, hindi siya translation eh. Paraphrase. Kasi pag translation, word for word do sa original, kinukuha mo yung meaning. Pero pag dinagdagan mo ng paliwanag, hindi na siya translation. Paraphrase na siya. Ano kaiba ng translation sa paraphrase? Yung translation, yun yung original. Kumbaga sa Bisaya, tinagalog mo lang. Pero word for word. Pero yung para mag-explain ka, hindi na siya translation. Nag-paraphrase ka na. Kasi dinagdagan mo siya ng ibang salita para mas maintindihan. Yun yung kagandahan minsan ng paraphrase kasi para mas maintindihan. Pero maraming scholars quid daw sa ganun. Kasi minsan hindi nakukuha yung tunay na meaning pag dinagdagan mo. Kaya medyo maingat dapat tayo sa paraphrase. Hello? Nakuha niyo yung pagkakaiba ng dalawa, paraphrase at saka translation. Hindi translation. Ang NIV, hindi siya translation. It is a paraphrase. Ano pa ba? Mabuting balita is not a translation. It is a paraphrase. So, hindi yun yung point natin. Ang point natin, pagbabago. At ginamit kong title yun, When Your Obedience is Fulfilled. Para patunayan that God expects obedience from His children. Para sabihin, hindi mo kailangan sumunod para maligtas. Totoo naman yun. Pinag-uusapan yung kaligtasan. Hindi sa pagsunod ang kaligtasan. Pero uulitin ko, walang maliligtas na hindi sumusunod. Kasi kung tunay na ligtas ang isang tao, isang patunay na siya'y ligtas, susunod siya. Tama? Kasi ano inaasahan ng Diyos sa mga anak niya? Sumunod. Ultimately, inaasahan ng Diyos sa mga anak niya, tumino yung mga anak niya. Kasi kung pasaway yung anak niya, may gagawin ba siya? Meron. Hindi niya pababayaan yung anak niya maging pasaway. Kaya may pagpalo. May chastisement. Hello? So, when your obedience is fulfilled. At dahil, habang binemeditate ko yung tungkol sa obedience, bakit nga ba inaasahan ng Lord na maging obedient tayo? Linagay ko yung sarili ko sa lugar ng Diyos bilang magulang sa anak ko. Nung maliit pa yung mga anak ko, bakit ba gusto ko maging masunurin sila? Bakit nga ba? Para maging matino? Take note, ha? Bagamat kaya natin pinag-aaral yung mga anak natin para wag maging mangmang. Pero at the same time, kasama sa iniisip natin, gusto ko yung anak ko maging matalino. Pero nandudog pa rin yung paggabay natin para hindi lang siya matalino, dapat siya'y matino. Kasi kung matino siya, maayos buhay niya. Tama? Kung ako na magulang, bilang tao, ganun yung gusto ko sa anak ko, Diyos pa kaya? Hello? So, inaasahan ba ng Diyos na tayo ay sumunod? Hello? Kaya, naisip ko, when your obedience is fulfilled. Bakit nang gusto ng Diyos na sumunod tayo? Para mahadlangan yung kaligayahan natin. Di ba? May mga ganyan kabataan. Makakainis. Ang higpit-higpit. Dito ako maligaya eh. Dito ako masaya eh. Kinukontra yung kasiyahan ko.
walang pagkontra ang Diyos na paghihigpit sa kasiyahan ng isang tao. If ever na merong inuutos ang Diyos na humahad lang sa kasiyahan natin, hindi sa ikabubuti natin yun. Kaya hinahadlangan ng Diyos. Tama? Kasi walang ninais ang Diyos ikasasama ng anak niya. Kung alam niyo yung Romans 8:28, all things work together for good. Lahat ng ipangyayari ng Diyos sa buhay natin, pawang sa ikabubuti natin. Sa ikagaganda ng buhay natin. Tama? May problema eh. Ikagaganda ba yan? All things work together for good. Kasama yan sa magpapaganda. Tama? Naalala ko, nung maliit pa ako, isang ayaw na ayaw kong routine sa buhay ko, yung pagtulog sa tanghali. Sino rito sasang-ayon? Sino rito gusto matulog ng tanghali? Gusto nyo matulog ng tanghali? Hindi, ayaw ko. Gusto ko, nasa lansangan ako. Kalaro ko yung mga kalaro ko. Oh, bakit ganun? Pag tumatanda tayo, no? Yung ayaw natin nung bata tayo, ngayon gusto na natin. Galit tayo pag kami nang gising. Anong ibig ko sabihin? May mga bagay-bagay na pinagdadaanan tayo sa buhay na ayaw natin and yet makakabuti sa atin. Bakit tayo pinapatulog ng tanghali? Daming dahilan, di ba? Pero mabuti ba yon sa bata? Oo. Ako, kaya medyo may iba akong pananaw tungkol doon sa pagpapatulog sa tanghali. Kasi ayaw lang ng daddy ko, kami lumabas. Yun lang yung alam ko. Kasi masaya kami pag sa labas. Ang daddy ko, pag uuwi na nasa labas kami, palo yun. Hindi kami dapat datnan sa kalsada. Ang katwiran niya, hindi kayo batang kalsada. At ngayon ko na-realize kung ano yung dahilan, higit pa doon. Kasi maraming batang gala, ngayon pariwara. Kuha niya? Doon ko na-realize kaya ayaw ng daddy ko, kasama ko yun. Kuha? Hindi ko alam yun. Kasi bilang magulang, hindi naman nila kailangan i-explain yun. Tama? At habang tumatagal tayo sa buhay Kristiyano natin, marami tayong na-appreciate sa pagkilos ng gawa ng Diyos natin. Kaya, sabi ko kay Hina, ipahabol ko, Hina, yung 3 point tungkol sa providence. Yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi, aminin natin, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Tama? Oh. Number 1, God is working. He's doing something. Yun yung providence. Anong patunay na God is doing something in our life? Nakarating tayo sa pananampalataya. Nakakilala ka. Naligtas ka. Isang patunay na gumagawa ang Diyos sa buhay mo, andi dito ka ngayon. At hindi aksidente yun. Hello? Sakto ba? Sakto? Swak? Ikalawa, patunay ng providence ng Lord, providensya ng Diyos. What God is giving. Hindi na what God is doing, kung ano yung ginagawa niya. What God is giving, ano yung kanya ibinibigay. Isang patunay na mapagbiyaya ang Diyos, buhay pa tayo ngayon. Tama? Nung dumilit ka kanina, hindi ka ulit pumikit, tapos tuloy-tuloy na. Hindi. Dumilit pa na dumilit ka pa. Di ba? Every gising is? It's a blessing. Okay. So, what God is doing. So, patunay na talagang mapagbiyaya ang Diyos. Sa akin, bawat gising ko, pagkakataon para paglingkuran pa siya, pagkakataon para mamuhay para sa Kanya.
Pagkakataon para gawin ang kalooban niya. Pagkakataon para ituwid ang pagkakamali natin. Pagkakataon para mapaganda kung ano yung pangit sa atin. Tama? Ano yung ikatlo? Yung ikatlong punto ng providence. What God is doing, what God is giving, ano yung ikatlo? What we are doing. Patunay na kumikilos ang Diyos sa buhay natin kung ano yung ginagawa natin. Kaya madalas kong tanong, ba't ka ba nandirito? Dapat alam mo yung dahilan. Hindi ka lang nandito dahil gusto mo lang andito. Hindi, may dahilan yung bakit gusto mo nandito ka. Hindi, para makinig ng salita ng Diyos. May dahilan yung bakit gusto mo mapakinggan ang salita ng Diyos. Kasi hindi ka natatapos sa pakikinig lang eh. O, para matuto, Pastor. O, hindi ka rin natatapos para matuto. Ano yung gusto mo matutunan? Gusto mo matutunan ang kanyang kalooban? Okay, very good. O, gusto mo matutunan ang kalooban. Bakit mo gusto matutunan yung kalooban ng Diyos? Kasi kung hindi mo rin lang gustong sundin, ba't mo gusto pa matutunan? Tama? Hello? So yung nakakapakinig tayo, natututo tayo, naliliwanagan tayo, may pupuntahan tayo. Ano yung pupuntahan natin? Sa magandang buhay. At yung magandang buhay, by the way, ay hindi lang dito sa lupa. Kasi ano yung buhay na naghihintay sa bawat anak ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Tama? Kaya pumanaw man ito katawan na ito na mahina yung kalahati ko. Hindi ko na hinahangad na lumakas pa to. Kasi the mere fact na nakakalakad pa ako, okay na. Bakit? Kasi balang araw, mabubuo ako at makukumpleto ako at magiging perfecto ako doon. Hindi man dito. Tama? So, ang pag-asa ko, bagamat, siyempre, inaasam ko na kahit papano, maging maganda pa rin habang nandito ako. Pero kung sakaling hindi na, at hanggang dito na lang, purihin pa rin ng Diyos. Bakit? Kasi balang araw, magiging perfecto ako. Tama? At kung anak tayo ng Diyos, naghihintay yung buhay na yun para sa atin. Kaya lahat ng paghahanda, ginagawa natin. Why? Kasi balang araw, yung buhay na naghihintay sa atin ay buhay na naka-sentro lang sa Diyos. Kaya yung mga hindi sanay magsimba, hindi sanay magpuri, manalangin, umawit, kung nakokornihan kayo sa pag-awit,